Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Idineklarang hostile witness si Assistant Secretary Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, na bagong testigo na iniharap ng prosekusyon ngayong araw sa impeachment trial. Sa pagliliti, sinabi ni ASEC Ortonio na walang confidential funds ang OVP bago umupo o manungkulan si Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Evan Alvarez. The court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution. Idineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Itinuturing na hostile witness ang isang testigo kung pumapabor sa kabilang panig ang mga pahayag niya, imbis na sumusuporta sa panig na nagpatawag sa kanya sa korte. Sa presentasyon ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, inilabas sa mga impormasyong patungkol kay Ortonio na direkta itong nagre-report kay Vice President Sara Duterte. Matagal na ring magkatrabaho ang dalawa simula pa noong mayor pa ng Davao City si VP Sara at co-terminus na ngayon sa OVP. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, malinaw na naipresenta na nagtatrabaho si Ortonio ayon sa kagustuhan ni VP Duterte. And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba? Dahil co-terminus kayo? That's correct, Your Honor. Dahil hostile witness na ito, pinayagan na rin gumamit ng leading question ng prosekusyon sa kanilang direct examination. Sa pagtatanong ni Attorney Divina Gracia, pinakumpirma niya kay Ortonio ang ilang mga dokumentong may kinalaman sa budget ng Office of the Vice President bilang ito ang nangangasiwa sa internal affairs ng tanggapan kabilang ang administrative at financial services. Dito kinumpirma ni Ortonio na wala silang nadat ng confidential funds sa OVP nang umupo sa tungkulin si VP Sara noong 2022. Si Naga City Mayor Leni Robredo ang pinalitan nito sa pwesto. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Lumabas rin sa direct examination na matapos malaman na walang alokasyon ng confidential funds sa opisina ng pangalawang Pangulo, desisyon ni VP Sara na mag-request ng 250 million pesos na confidential funds sa Department of Budget and Management noong August 22, 2022. Ngunit sa isinumiting letter request noong Agosto, wala itong kalakip na detalyadong paliwanag ng pagkakagastusan. Naisumiti lamang ang Fiscal at Financial Plan 25 araw na ang nakalipas, September 16, 2022. Aprobado at pirmado ito mismo ng pangalawang Pangulo. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na Fiscal and Financial Plan. Tama ba? Yes. Ngunit sa naturang plano, hindi inisa-isa o inaitimize kung anong mga programa ang pagkakagastusan ng confidential funds at ang tanging nakalagay ay Good Governance Program. Kinumpirma ni Ortonio na kabilang sa Good Governance Program ang pagpondo sa medical assistance, burial assistance, libreng sakay at mga satellite offices ng OVP. Ngunit punto ng prosekusyon, hindi confidential funds ang ginagamit sa mga ganitong proyekto, kundi regular na pondo. Lalo na at 621.6 million pesos ang alokasyon sa OVP noong 2022 pagdating sa good governance engagement and social service projects. Itong flagship program na good governance program, ito ay pinupondohan na ng regular budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Act. Tama ba?
Yes. Si Ortonio na ang pangalawang hostile witness ng prosekusyon at ika-6 na testigo naman para sa alegasyong maanomalyang paggamit ng confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga batayang ginagamit ngayon ng prosekusyon sa layong mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumbinsido naman ang Malacanang na may sapat na basihan upang mapanagot si Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggasto sa confidential funds. Samantala, para sa palasyo, dapat maimbestigahang mabuti si Colonel Raymond Dante Lachica sa naging papel nito sa disbursement ng nasabing pondo ng OVP. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Do you think the prosecution has done enough to merit conviction? Sa ngayon po, At least on this particular article. okay, ayon sa palasyo, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. May basihan para makonvict si Vice President Sara Duterte pagdating sa issue ng paggamit ng confidential funds. Ito ang posisyon ng palasyo kaugnay ng naging pagtestigo ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa pagdinig ng impeachment court, paulit-ulit na itinuro ni Acosta si Colonel Raymond Dante Lachica, dating Chief Security Officer ng OVP, pagdating sa kung sino ang may alam kung paano nagastos ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction o ang operation doon is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Kaya kung ano ang binigay ko sa iyo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Yun na yun. Okay. Una na ring sinabi ni Acosta na kaya lamang niya ibinigay ang 125 million pesos kay Colonel Lachica ay dahil aprobado umano ito ni VP Duterte. Ayon kay Yusek Castro, isang public fund ang confidential fund na dapat na ma-account ng mabuti. Kapag hindi ito na i-account ng mabuti at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na siayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal. Ayon pa sa Malacanang, dapat maimbestigahan ng Ombudsman si Colonel Lachica sa naging papel nito sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng Ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ng Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon. Sa pagdinig sa Kamara kanina, nabanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na naging epicenter o sentro ng flood control projects ang Davao City, kung saan maraming pondo umano ang pumasok bago pa ang Marcos administration. Tiniyak naman ng Ombudsman na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon kaugnay ng issue kahit hindi nila i-anunsyo. Ito ang balita ni Dante Amento. As the watchdog, I repeat, the watchdog of government, mobilizer for accountability, official critic of wrongdoing, and dispenser of justice.
tagapagtanggol ng bayan laban sa pang-aabuso at katiwalian ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Yan ang pangunahing mandato ng Office of the Ombudsman. Kanina ay sumalang na ang Ombudsman kaugnay ng kanilang 7.06 billion pesos na pondo para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 10% noong 2025 na 6.42 billion pesos. Hindi naman nagtagal ang pagdinig at agad inaprobahan ng Committee on Appropriations ang proposed budget ng OMB. Maghahanda na lamang ng report ang komite para maipadala ito sa plenaryo. Sa pagdinig kanina, nabanggit ang matinding korupsyon sa bansa, partikular sa flood control projects. Inihayag ni Ombudsman Crispin Rimulya na bago ang kasalukuyang Administrasyong Marcos, ang Davao City ang itinuturing na epicenter ng flood control projects. Napakarami anyang pondo ang pumasok sa lungsod. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw. Nilinaw ni Rimulya kasama sa kanilang sinusuri kung nagamit din ba ang pera sa katiwalian bagaman hindi gagawa ng agarang konklusyon hanggat hindi nakukumpleto o sapat ang ebidensya. Flood control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground. Natanong din si Ombudsman Rimulya hinggil sa mga aligasyong ibinunyag ni Zaldico at sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kabilang sa mga pinangalanan ni Ko na sangkot umano sa paglalagay ng 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget sa utos ng Pangulo, sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating Undersecretary Adrian Bersamin at Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa Ombudsman, kasalukuyan nilang binuo ang mga kasong ito batay sa mga lumalabas na ulat. Kumusta po ang investigasyon, partikular kaugnay sa involvement ng mga officials ng Malacanang mismo, no? Kaugnay na na-involve sa flood control. Hindi ho namin trabahong ipabalita yung aming pinakukulo pa. Kasi nga, hindi ho madaling magbuo ng kaso. Ang pagbubuo ng kaso ay base sa ebidensya. At hindi ho natin maaaring ipamalita sa tao ang bawat kilos na ginagawa namin. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Subalit isinasagawa nila ito ng tahimik upang hindi makatunog ang kanilang mga sinusubaybayan. Wala anyang sisinuhin sa investigasyon, maging opisyal ng gabinete o ang Pangulo mismo, basta't ito ay nakabatay sa ebidensya. Lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayong sisinuhin dito. Samantala inilahad ng Ombudsman na kasalukuyan silang nagsasagawa ng mahigit 100 aktibong lifestyle checks sa mga opisyal ng pamahalaan. Pangunahing tinututukan ang mga ahensyang nagpapapasok ng kita sa bansa tulad ng Bureau of Customs, Land Transportation Office at Bureau of Internal Revenue. Noong August 27, 2025, nabanggit ni Pangulo na dapat ibalik yung practice of conducting lifestyle checks. May I know what progress the Ombudsman has made in reviving this very important procedure? We're doing this right now, Your Honor. We have 107 lifestyle checks being conducted as we speak. And we are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in Commission on Customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government. Kinumpirma rin ng Ombudsman na kasama sa kanilang minomonitor ang social media account ng mga opisyal ng pamahalaan at ng kanilang pamilya upang suriin ang posibleng marangya nilang pamumuhay. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumite ang Office of the Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion to inhibit sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ang motion ay humihiling na palitan si Associate Justice Ronald Moreno sa paghawak ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Revilla Jr. at iba pang akusado
mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Isa si Justice Moreno sa pumayag na makapagpiyansa ang dating senador ng 1 milyong piso para sa kinakaharap na kaso kaugnay ng 92.8 million pesos na Monoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pinasasampahan na ng kaso ang pulis sa Tacloban na may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident sa San Jose National High School doon. Pabor naman ng Philippine National Police sa kaso upang magsilbing aral sa mga pulis at iba pang gun owners upang maging responsable sa pagtatago ng kanilang mga armas. Ito ang balita ni Leia Ilagan. As of today, the owner of the gun in the Tacloban shooting, our local prosecutor's office in Tacloban already issued the resolution indicting the owner of the gun for criminal negligence. Mahigit 2 buwan matapos ang madugong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, nagpasya na ang prosecutor's office na sampahan ng kaso ang policewoman na may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries ang kakaharaping kaso ni Police Staff Sergeant Arla Rey Pasencia. Ang Philippine National Police pabor sa desisyon ng prosecutor. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, ito'y upang magsilbing aral sa mga pulis at iba pang gun owners ang tamang pagtatago ng kanilang mga armas. We welcome actually this development dahil ito po ay makakapagpaalala sa ating mga registered gun owners, lalo na sa ating mga kapulisan and other law enforcement agencies na humahawak po ng baril, na ingatan po ng ating baril and there are consequences sa hindi po natin pag-iingat sa ating mga armas. Sinabi pa ni Colonel Co na bagamat hindi ginusto ni Police Staff Sergeant Pasencia ang nangyari, mananagot pa rin ito sa nangyaring kapabayaan. Siguro wala namang intensyon yung may-ari ng baril, yung ating pong policewoman, na of course, na magamit ito sa ganitong karumal-dumal na insidente. Pero dahil nga sa kapabayaan, sa hindi tamang pag-iingat sa kanyang issued firearm, ay ito nga ang naging resulta. Sa naturang insidente, 3 estudyante ang namatay at 20 ang nasugatan. Samantala, hindi pa naman naglalabas ng resulta ng isinagawa nilang investigasyon ang Special Investigation Task Group o SITG kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa nasabing shooting incident, 2 namatay kabilang ang child in conflict with the law habang 2 din ang nasugatan. May paalala naman ang PNP sa lahat ng gun owners, uniformed men man o sibilyan. Maalala po natin lahat ng registered gun owners na ingatan po nating mabuti ang ating mga armas. Ito po ay isang pribileyo lamang, privilege, hindi po ito karapatan na binibigay sa atin ng ating pamahalaan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang ginang ang tinulungan na UNTV News and Rescue sa magkahiwalay na lugar sa Benguet at sa Laguna. Isang ginang sa Benguet ang nawalan ng malay habang ang isang senior citizen naman sa Laguna ay nasugatan ng matapilok sa kalsada. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office tungkol sa isang 44 anyos na ginang na biglang nawala ng malay sa Benguet. Humingi ng tulong ang isang nagmamalasakit na kapitbahay sa CDRRMO. Agad na tumugon ang UNTV News and Rescue Team at tumungo sa tahanan ng pasyente sa Purok 1 Lagun Street, Dontogan, Santo Tomas, Benguet. Ngunit hindi naging madali ang pagresponde ng team dahil sa makapal na hamog at halos zero visibility sa daan.
going pa lang dun sa lugar is very foggy or nearly zero visibility. Second is, nung nasa lugar na kami, yung daan mismo kailangan paatras yung RV kasi walang buweltahan sa lugar. Pagdating sa tahanan, agad na inassess ng team ang kalagayan ng pasyente. Sinuri ang vital signs bilang bahagi ng paunang assessment bago ito ibiyahe papuntang ospital. Bago po siya nahilo, sir, ano po yung ginagawa niya? Wala. Nagkukwentuhan kami. Kayo po yung nakakita na nahilo siya? Opo, ma'am. Tol, walang maintenance sala? Apa. May allergies po siya, sir. May allergies siya. Ay! So, awalang rada. Ayon sa kamag-anak, bigla na lang nawala ng malay ang pasyente habang nagkukwentuhan ang mag-asawa matapos maisagawa ang paunang assessment. Panibagong hamon ang kinaharap ng team dahil sa madulas at matarik na daanan pababa upang maihatid pababa sa rescue vehicle ang pasyente. Yung daan papunta mismo sa bahay nila is matirik at palikulikong daanan. Kaya nung binababa namin si patient, mahirap kasi nagpatulong din kami sa asawa and kung ano po yung pwede namin magawa as a team para mabuhat namin yung patient mismo. Maingat na naibaba ng team ang pasyente, katuwang ang asawa nito. Habang nasa biyahe, binalutan din ng emergency blanket ang ginang upang mapanatili ang init ng katawan dahil sa malamig na temperatura sa lugar. Ligtas namang nadala ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa Baguio General Hospital kung saan siya iniendorso para sa karagdagang evaluation at atensyong medikal. Hindi ko alam na pataas pala ito. Natalisod ako. Dito sa pataas pala ito, hindi ko alam. Akala ko pantay pa din. Masakit na ito. Natapilok ang isang 78 anyos na lola habang naglalakad pa uwi sa kailang tahanan sa 4th Street, Pasita 1, San Pedro, Laguna. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada ang lola na iniinda ang sakit sa kaliwang pisngi. So, paglapit ko po, nasisto ko alin po yung pinakamasakit. Sabi niya, yung mukha niya, kasi yun daw yung pinangtulak mo. So, inassess namin, nag-vital sign kami, then nag-cold compress kasi yun may mga nasa-asyo sa pisngi at sa tuhod. Ayon sa lola, habang naglalakad sa kalsada ay hindi nito napansing hindi pantay ang kanyang dinadaanan. Dahil madilim ang lugar, natalisod siya at tumama ang kanyang kaliwang pisngi sa gutter. So, pag nirate namin is 1 to 10, 5 lang daw po yung sakit nung. So, after nabigay namin yung kawalan lunas sa kanya, so hindi naman siya pumayag na dadalhin pa sa ospital kasi minor lang naman daw, hindi naman daw ganun pa. Ito naramdaman. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Kasama ang Benguet at Laguna News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Malacanang sa rekomendasyong iban o ipagbawal ang Facebook sa bansa. Ito ang posisyon ng palasyo sa pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kinukonsidera nilang iba ng Facebook o Meta sa bansa kasunod ng karahasan sa Ateneo de Zamboanga kamakailan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas sila sa anumang pag-aaral ukol sa ideyang ito dahil na rin sa paglaganap na fake news maging sa ibang social media platform. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili
na parte ng ating sistema. Makikipagpulong ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation kasama ang iba pang ahensya sa kumpanya Meta sa Singapore. Ito ay upang maglahad ng mga hakbang at rekomendasyon ng Pilipinas sa pagsugpo ng krimen na gumagamit ng nasabing online platform. Ito ang balita ni Benedict Samson. And tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga-Meta, this is high-level meeting, no? Meta from the US, yung mga officials nila, and for the Asian region, will be attending that meeting. And I will ask those questions, ano? Bukas na ang nakatakdang pulong na dadaluhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga kinatawan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Makakasama nila sa naturang meeting ang mga matataas sa opisyal ng Meta na operator ng social media platform na Facebook. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa kanilang aalamin sa Meta ay kung sino-sino ang nanood at nag-share ng live stream ng shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? Ayon pa sa hepe ng NBI, may nadiskubre na rin sila noon na group chat ng umano'y groomers, ngunit nabuwag lang ito matapos papasok ng NBI. Kaugnay nito, inaalam na rin ng NBI kung iisang grupo ng groomers ang nasa likod ng shooting incident sa paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. This is something na kailangan natin bantayan, and that's the reason why, again, I'll be flying together with CICC, DICT tomorrow, and also the Office of the President and the Office of the Speaker to speak with Meta tomorrow. Thursday, we'll have a long meeting regarding this matter, and we have to address it. Dagdag pa ng NBI Director, kasama na rin sa kanilang planong talakayin kasama ang Meta officials ay ang pagkakaroon ng restriction sa social media ng mga menor de edad. Baka dapat parang yung may MTRCB, may censorship tayo on those aspects. And yun nga, I heard that one European country, 16 years old below, minumove nila na hindi na makagamit ng social media muna. Sa kabila nito, nananawagan naman ng NBI sa mga magulang ng pakikipagtulungan upang mabantayan ang kanilang mga anak upang maiiwas ito sa panganib na dulot ng pang-impluwensya gamit ang online platform. I'm urging all the families na bantayan po natin yung mga anak natin, tingnan natin kung ano nakalagay sa mga gadgets nila. As much as possible, if we can limit their use of gadgets, very accessible. Doon po kasi nagiging ground eh. Doon po mapasok yung groomers. That's the only way that they can communicate to our children. So, I think it's the whole community approach. Lahat tayo dapat. Government, family, then the school, the church, everyone. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala si General Jose Melencio Nartates Jr. sa publiko na maging responsable sa paglikha at pagbabahagi ng mga larawang gawa o binago gamit ang Artificial Intelligence o AI. Lalo na kung ito ay nagtataglay ng larawan ng uniforme ng Philippine National Police. Ayon kay General Nartates, hindi nito layong pigilan ng publiko sa paggamit ng AI o anumang makabagong teknolohiya. Subalit, nais ang PNP na itaguyod ang responsable at wastong paggamit nito upang maiwasan ang pagkalito sa tunay at hindi tunay na larawan online. Maaari ring magbigay ng maling impresyon ng AI-generated images na ang taong nasa larawan ay isang aktwal na pulis. Nagpaalala naman si Police Region 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa publiko na maging tapat kung ang ibinahagi online ay isang AI-generated content. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maraming pribadong ospital ang magpapatupad ng Universal Healthcare Program ng administrasyon, lalo na ang No Balance Billing o No Co-Payment Policy. May apila naman ang Pangulo sa lahat ng ospital sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribo. We encourage more hospitals across the country to support PhilHealth in advancing universal healthcare by embracing the no co-payment policy.
Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ibang mga pribadong ospital ng bansa na i-adapt ang no co-payment policy sa ilalim ng Universal Healthcare Program. Sinabi ito ng Pangulo matapos saksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City ukol sa pagpapalakas ng implementasyon ng no co-payment policy. Sa ilalim ng naturang kasunduan, mas palalawakin ng St. Luke's ang kanilang programa para sa no balance billing. Specifically, ina-expand nila po yung options for the Filipino patients ng no balance billing. So meron po silang 53 beds. Umaasa naman si Pangulong Marcos na mas marami pang mga private hospitals ang magpapatupad ng abot-kayang pagpapagamot sa ilalim na rin ng Universal Healthcare Program. Ito ay para hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad. Ito ay napakalaking bagay at simula lang siguro ito. Nag-umpisa tayo sa St. Luke's at paparamihin pa natin yan para lahat na talaga ng ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare. Nangako si Pangulong Marcos na palalakasin ang ibang mga programa ng gobyerno upang makatulong na makabawas sa bigat ng gasto sa pagpapagamot ng mga Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nagpaalala ang mga eksperto na hindi dapat ipagwalang bahala ang banta ng leptospirosis sa sinumang na-expose o lumusong sa baha. Samantala, nagpahayag ng kahandaan ang ilang government hospitals na tanggapin ang mga leptospirosis patients mula sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI kasunod ng pagtaas ng bilang ng lepto-infection. Ito ang balita ni Mia Alonso. Yung anak ko po, yan o. Mulusong po sila, yan, nagliligpit ng mga paninday na akyat sa taas. Hirap po yung anak ko. Hindi ako pinalulusong ng anak ko, diyan lang ako sa taas. Kasi may sugat nga rin ako, may diabetes po ako. Kapag malakas ang buhos ng ulan at umaabot na sa loob ng bahay ang tubig, wala ring masyadong pagpipilian ng ilan. Kailangang lumusong para makapaglinis, makapunta sa trabaho o makapag-asikaso para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya bagamat nangangamba si Aling Emily sa banta ng leptospirosis dahil sa kanilang bahaing lugar, wala rin anila silang magawa kung minsan, kundi lumusong para maisalba ang kanilang mga kabuhayan. Naliligo po, nagsasabon na para maalis yung lepto. Talagang ganun po dahil hindi mo maano yung ulan. Bigla lang kasi po eh. Base sa pinakahuling tala ng Department of Health as of August 22, umabot na sa mahigit 4,000 leptospirosis cases ang naitala ng ahensya sa buong bansa. Bagamat mas mababa ito ng 37% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, bahagyang sumipa naman ang kaso nito noong July 26 hanggang August 8 na may halos 500 kaso. Mas mataas ito ng 29% sa higit 300 kaso noong July 12 hanggang July 25. Bukod dito, inaasahan pa rin ang posibleng pagtaas pa ng kaso lalo't mayroong 5 hanggang 15 araw na incubation period ang leptospirosis. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, nilimitahan muna ang walk-in admissions dahil sa dagsa ng leptospirosis patients at mataas na patient volume. Prioridad ang mga urgent at critical cases, habang ang mga non-emergency admissions ay pinayuhang makipag-ugnayan muna sa attending physician at maghanap ng ibang facility na may available na kama. Dahil dito, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ospital para palakasin ang referral protocols. Sa Philippine General Hospital o PGH, handa nang tumanggap ng non-leptospirosis cases na kasalukuyang nasa pangangalaga ng NKTI para mabigyan ng mas maluwag na capacity ang NKTI para sa mga leptospirosis patients na kailangan ng specialized renal care. Samantala, may 33 DOH hospitals naman sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR na may activated na leptospirosis fast lane o express lane. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, umabot na sa 135 ang mga naka-admit na pasyente ng leptospirosis. Lampas sa 120 ang kamang nakalaan para sa naturang sakit. Kabilang dito
ang 31 bagong kasong na-admit mula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Nasa 10 naman ang nasa emergency room habang may iba pang naghihintay ng kama. Sa kabila ng puno ng kapasidad, patuloy pa ring tumatanggap ang San Lazaro ng mga pasyenteng kailangan ng gamutan. O kaya nga sasabihin natin na, wala, leptospirosis lang yan, parang trangkaso lang yan, sa loob ng 1 linggo, okay lang. Paano kung makasama siya sa 10% na pwedeng maging complicated, pwedeng maging malala, at pwedeng naging nakamamatay? Ayon kay infectious disease specialist Dr. Nympha Putong, pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga ang isa sa pinakamapanganib na komplikasyon nito. Maaari itong magkaroon ng mortality rate na 50% o higit pa kahit pa agresibo ang gamutan. Kaya ilan sa mga dapat bantayan matapos ang exposure sa baha ay kung lagnatin ng 2 araw o higit pa. Sinusundan ito ng pananakit ng katawan, calf tenderness o pananakit ng binti, pananakit ng likod, ulo at mga buto at kalamnan. Isa pang classic sign ang pamumula ng mata na pwedeng mapagkamalang sore eyes. Pero kung paninilaw ng mata at balat ang naobserbahan, ay posible na anilang may komplikasyon na sa atay. At delikado rin kapag 12 hours hindi na pala umiihi. So, malamang sa malamang, nasisira na rin ang bato gawa ng leptospirosis. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha, paalala ng mga eksperto, hindi na dapat hintaying lumala ang mga sintomas bago kumilos. Mahalaga ang agarang pagpapakonsulta at hanggat maaari pag-iwas sa paglusong sa baha para maiwasan ang exposure sa leptospira at mga posibleng komplikasyon nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagbanta ang Amerika sa lahat ng mga bansang susuporta sa Iran sa pamamagitan ng pagpapadala ng dolyar na aalisin sila sa US banking system. Kasunod ito ng opisyal na pagpapatupad ng Operation Economic Outcast laban sa Iran. Kabilang sa mga sektor na sakop ng panibagong sanksyon ang digital assets, technology, gold, aviation at shipping sectors. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Formal nang ipinatupad ng Amerika ang Economic D-Day o ang pinakamatinding sanksyon na ipinataw nito sa Iran at natatangi sa buong mundo. Ayon kay United States Treasury Secretary Scott Bessent, layunin ng kampanya na putulin ang lahat ng economic lifeline ng Iran upang wala na itong magamit sa kanilang agresyon, babala sa mga bansang nagpupondo sa Iran. Ibig sabihin, hindi maaaring makipagtransaksyon o makipagkalakalan ang Iran sa alinmang bansa dahil ang lahat ng gagawa nito ay mahaharap din sa kaparehong sanksyon. Kasama na dito ang pagpapadala ng pera o pagtanggap ng pera mula sa Iran. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the US dollar system. The clock just started ticking. Gayunman, ayon kay Secretary Bessent, hindi agad magpapataw ng parusa ang US sa mga bansang may trade deal ng langis sa Iran, gaya ng China, upang bigyan sila ng cure period. Dahil aminado ang Amerika, malaki ang magiging impact nito sa global financial system. Unang nagpasalamat sa nasabing aksyon ng Amerika si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bukas sa lahat na anumang aksyon ng Amerika laban sa Iran. Ang pangunahing nakikinabang ay ang Israel. Kasunod nito, sinabi ni Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na walang karapatan ang Amerika na pagbawalan ng alinmang bansa na makipagkalakalan sa iba, gaya nila. Dagdag pa ni Ghalibaf, tiniyak sa kanila ng kanilang mga trading partners na walang bigat sa kanila ang anunsyo ng Amerika.
Ayon naman kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, hindi na ito bago sa kanila, kundi isa na namang pambubuli ng Amerika na binigyan lang ng ibang tawag. Isang lumang pelikula aniya na paulit-ulit lang. Alam na anya nila kung papaano harapin ang ganitong banta at patunay lang ito ng pagiging desperado ng Amerika. اینا همه عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این نشون میده که واقعا مستاصل هست. Samantala, sinabi naman ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth na hindi ibig sabihin ng Operation Economic Outcast ay suspendido o tigil na ang military operations ng U.S. laban sa Iran. Aniya, kung kikilos ng hindi maganda ang Iran, handa silang muling umatake. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. Sa panig ng Iran, nag-anunsyo ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng isang plano. Ayon sa tagapagsalita nito na si Ebrahim Solfagari, nakatakda silang ipakilala o buksan ang aniya ay pinakamalaking missile city sa buong mundo. Aniya, binigyan sila ng kaaway ng pagkakataong ayusin at palakasin ang kanilang kapasidad, kasama na ang mga bagong teknolohiya na magagamit nila sa muling pag-atake. Noel Paul Yarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inalis ng Amerika ang bansang Syria sa listahan nito ng State Sponsor of Terrorism batay sa anunsyo ni US State Secretary Mark Rubio. Anya, magbibigay ito ng pagkakataon sa Syria na ibangon ang ekonomiya nito at tuluyang umunlad mula sa marahas nitong nakaraan. Nagpasalamat naman si Syrian President Ahmed al-Sharaa sa hakbang na ito ng Amerika tungo sa pag-unlad ng Syria at tunay na kapayapaan sa gitnang silangan. شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجددا. قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. Nakaranas ng matinding hailstorm ang Camp de Tarragona sa bansang Spain araw ng Martes. Sa ulat ng General Directorate of Civil Protection ng bansa, malalaking pitak ng yelo ang bumuhos kasabay ng ulan na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming ibon. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na iwasan muna ang maglakbay at iwasan ang mga flood-prone areas. Nagbabala rin ito sa mga residente ng Penedès kung saan patungo ang direksyong tinatahak ng hailstorm. Nasa 26 na individual ang sugatan matapos manalasa ang isang malakas na buhawi sa mga lugar ng Carcassonne at Limoux sa southern France. Ayon sa inisyal na ulat, umabot sa 100 bahay ang nasira habang maraming sasakyan ang natangay ng malakas na hangin. Nagbukas naman ng ilang emergency shelters sa mga lugar ng Pomas at Limoux para sa mga nagsilikas na residente. Nagsimula ng maglinis ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang search and rescue sa mga nagibang mga bahay. Wala pang tala ng kumpirmadong nasawi mula sa mga otoridad. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Typhoon Sodel na dating bagyong Obet na nasa labas na ngayon ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, apektado ng habagat ang lugar ng Zambales kung saan makararanas ng pag-ulan at may posibilidad ng pagbaha. Magiging maulan rin sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, maging sa Zambales hanggang sa Biyernes. Samantala, isang tropical depression na may international name na Atsani
Ang binabantayan din na pag-asa sa labas ng PAR, bagaman humina na ito at ngayon na isa na lamang low pressure area. Ayon sa ahensya, hindi ito nakikitang mabubuong muli bilang bagyo sa susunod sa 24 na oras. Nagpapatuloy ngayong araw ang pagtatanggal ng water hyacinth sa barangay Kawakan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang nasabing hakbang ay sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang masiguro na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa ilog. Ito ay upang maiwasan ang pagbaha sa mga karatig na lugar lalo na kapag malakas ang ulan. Naging viral sa social media ang isang 55 anyos na nanay dahil sa paglalako ng pansit kahit abot leeg na ang tubig baha sa kanilang barangay. Ayon sa ginang, may dahilan kung bakit siya lumulusong sa baha kahit pa may panganib. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Rachel Kabaktulan. Bili na po kayo, merienda! Parang awa nyo na. Malulunod na kasama ko. Tapos tinapat ko yung batya, hindi na ako makikita. Ayan, ganyan no, ganito kami dito. Sabi ko, hindi na ako titinda bukas, nag-aantay ng merienda. Sige, bukas po. Lalarga pa rin si Aling Lucy. Dito kay Kay. Kay! Merienda kayo! Ay, biyernes ngayon. Ala siya dyan. Mahigit isang dekada nang nagtitinda ng merienda, almusal at lutong ulam si Nanay Lusing. Ngayon, ang kaniyang munting negosyo ay naging parang mobile store para sa mga residenteng tila nakapiit sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Pumapasok po ako sa baku-bakura nila. Marami po nag-aantay talaga. Kumbaga, wala talaga kasing mabibilan dito sa baryo. Kumbaga, kahit ano itinda talagang mabibili po. Kaya naman, kahit delikado, patuloy siyang nagtitinda lalo na't may mga suki siyang nakababatid na siya ang maghahatid ng pagkain sa kanila. Stay lang sila sa bahay. Maswerte ay naantay nila yung pagdating ko. Mauubos pa din ko. Sa viral video, makikita si Nanay Lusing na sinusuong ang malalim na baha habang bitbit ang kaniyang mga paninda. Pansit, palabok! Pansit, palabok! Palubog na ako. O, ingatan mo yung basket ko! Ang lakas talaga ng agos, oh. Palabok! Merienda po kayo! Hindi lamang pagtitinda ang nasa likod ng kaniyang viral na video. Para kay Nanay Lucy, ang kaniyang paghahanap buhay ay paraan din upang may maihain sa sariling pamilya. 5 ang kaniyang anak, 4 dito ay nakapagtapos na at ang bunso ay nasa kolehiyo. Para po sa pamilya ko, ma'am. Kasi po yun man lang po pagkain namin hindi na po kami mahirapan. Una-una, wala nga pong mabinan dito. Pangalawa, kung wala rin pong pera, yung sa totoo lang po kasi inutang ko lang din po na nakakaya ipagkwento pa. So, pinaikot-ikot ko lang po yun. Malibre lang din po yung pagkain namin sa pang-araw-araw. Dahil sa mahal ng pamasahe sa bangka, mas pinipili ng ilang residente na manatili sa kanilang mga bahay. At dito, nagiging mahalaga ang pagtitinda ni Nanay Lucy. Kung mga malengke ka, wari, 500 lang pera, mapupunta pa 350 sa pamasahe. Pansamantala namang nanunuluyan si Nanay Lusing sa bahay ng kaniyang anak. Matapos hindi naligtas tirhan ang kanilang bahay na lubog sa baha. Pero kahit lumipat na ng tuluyan, hindi pa rin niya iniwan ang kaniyang mga suki. Maabot na po sa mga outlet yung tubig tapos wala na rin po kaming tulugan kahit na po may mga papag kami. Inabot na din po Sa kabila ng panganib, may isang bagay na mas kinatutakutan si Nanay Lucy. Ang hindi makapag-uwi ng pagkain para sa pamilya. Laban lang po, wala lang susuko. Yun po kasi ako di bali na pong pagod, hindi lang po gutom. Ngayon, hindi na lamang isang viral video si Nanay Lucy. Isa siya sa mga karaniwang Pilipinong patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng kalamidad, nagiging pag-asa rin sa mga kabarangay na walang madaling mapagkuhanan ng pagkain.
Paalala ng mga otoridad, kumonsulta sa health center o doktor kapag lumusong sa baha, may sugat man o wala. Ito ay upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal at maiwasan na magkaroon ng sakit gaya ng leptospirosis. Rachel Kabaktulan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanap ng paraan ang ilang tricycle drivers sa Pampanga upang makapamasada pa rin kahit mataas ang baha. Naisip ng ilan na pataasin ang kanilang mga tricycle para maabot ang mga pasaherong nasa lugar na malalim-lalim ang tubig. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Denzi Andres. Hindi ka naman kumikita kung malik yung motor mo. Walang mangyayari, hindi naman nagtataga lang sa ano. Bunsod ng malawakang pagbaha na nararanasan sa Pampanga, nakaimbento na ng paraan ng mga tricycle driver sa bayan ng Macabebe, Pampanga para makapamasada pa rin. Mag-tis-tis muna sila, taano mo rin yung tubig. Lilit din yan. Ganyan lang yan. Pinataasan ng mga tricycle driver ang kanilang mga ordinaryong tricycle upang magamit pa rin at kumita sa kabila ng problemang naiwan ng kalamidad. Bakit tikling yung tawag? Nung dating normal na tricycle, ang tawag tricycle. Tricycad, minsan ganon. Pero nung tumaas na, ano nang tawag? Tikling na. Tikling na. Bakit tikling, Koy? Para kasi yung parang ibon dyan sa ibon, nakataas. Mahaba yung bias. Mahaba yung bias. Umaabot sa 1,500 hanggang 3,500 pesos ang pagpapamodified sa mga tricycle para maging tikling. 2 talampakan ng itinaas ng ordinaryong tricycle para maging tikling na kayang lumusong kahit pa hanggang bewang na level ng tubig baha. Umaabot naman sa 70 hanggang 100 pesos ang bayad sa pamasahe kapag sumakay sa isang tikling. Ito ay dahil na rin walang makapagbiyaheng bus kapag baha, kaya sinisikap pa rin ng mga tricycle drivers na makapamasada. Kapag humupa na ang baha, ang tikling ay maaari pa rin namang maibalik sa karaniwang taas ng isang ordinaryong tricycle. Pinabangat po namin. Kasi po, para may sila, pasada. Wala po kasing Sa normal na kasi po, may pamilya lahat yan. Dito. Mga pamilya lahat po, wala nakapix. Ang tikling ay isang patunay ng pagiging resilient nating mga Pilipino. At dito sa Pampanga, tuloy-tuloy ang diskarte ng ating mga kabalen para magpatuloy sa kahit na anong problema ang dumating. Denzi Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-abono pa umano si Assistant Secretary Lemuel Ortonio sa confidential operations ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang inihayag ng Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Coos live. Rosalina, ibalik ba naman yung perang inabono ni Asik Ortonio? Aga umaabot sa 180 hanggang 190,000 pesos yung buwan ng sahod ni Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ikalawang hostile witness si Ortonio ng prosekusyon na inihayag sa Day 18 ng impeachment trial na nag-abono nga siya ng 150,000 pesos para sa confidential operations ng tanggapan ni VP Duterte noong last quarter ng 2022. 125 million pesos ang halaga ng confidential funds para sa tanggapan ni VP Duterte noong December 2022. Pero ayon sa accomplishment report ng OVP na isinumite sa Commission on Audit o COA, sobra ng 150,000 pesos ang kabuang halaga ng pinaggastusan ng confidential funds batay sa mga isinumiteng documentary evidence of payments o DEPs. Ayon kay Ortonio, siya ang nag-abono ng 150,000 pesos. Kinumpirma niya ito sa direct examination sa kanya ni Attorney May Divinegracia
Ahensya, counsel for the panel of House prosecutors. Kasama ito sa nakasaad sa isinumiting supplementary reply ng OVP sa notice of suspension ng COA kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong last quarter ng 2022. So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds, that's just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Iginiit naman ni Ortonio, wala itong personal na kaalaman kung saan-saan ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President. Umaasa lang din ito sa impormasyong ibinigay sa kanya ni na dating OVP former Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Sinabi pa nito na hindi niya nakita ang acknowledgement receipts ng confidential funds, kabilang na ang acknowledgement receipts para sa mga biniling supplies gaya ng gamot at pagkain. Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. One last question. Yung chairs, wala ring resibo yan? Yung regarding for the chair, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer. Sa gitna nito, ipinahayag ni Ortonio na siya yung inutusan ni VP Duterte na gumawa ng reply o tugon sa findings ng COA kaugnay ng mga puna sa paggamit ng OVP confidential funds. Gayunman, ayon kay Ortonio, lahat ng aksyon kaugnay ng confidential funds alam ni VP Duterte. Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Bukod dito, nasilip din sa paglilitis ang pagtaas sa bilang ng security officers ni Vice President Duterte. Ipinakita ng prosekusyon ang liham ng OVP sa Department of Budget and Management noong October 2022 para sa request na karagdagang special duty allowance. Mula sa bilang na 75 security personnel, tumaas ito sa bilang na 473. Issue na tinutulan ng Defense Council ng pangalawang Pangulo dahil wala umanong kinalaman sa issue ng confidential funds. The issue on the VP-SPG salary, Your Honor, being allegedly covered by the confidential funds is not among the allegations in the articles of impeachment. Neither was this matter alleged in the impeachment complaints. Number two, the impeachment court only relies on the findings of the COA, Your Honor. That's the reason why the COA was placed on the witness stand and testify on its matters, Your Honor. With all due respect, the matter of determining whether the salaries were indeed covered by the confidential funds is a matter outside the powers of the impeachment court to determine, Your Honor.
no point and at no time did the prosecution say that the confidential funds were used to pay for the salary of the VP SPG. What we are saying, Your Honor, is that the VP SPG is already paid from a separate account, from a separate fund, salary for the purpose of affording or providing protection to the Vice President. Now, Your Honor, they requested for funds, additional funds to pay for the very same protection. Your Honor, please. That's already being Counsel is testifying, Your Honor. That's already being afforded by Actually, the VP SPG. counsels, please. Then the salary of the VP SPG is irrelevant because the confidential funds cannot be used to pay for the salaries of for security, and if at all, to buy confidential information, if at all, which has also been shown to have been done. We see the point, Counsel, Attorney May, that the Vice President has 473 security personnel already that, as you stated in your offer, should be doing the job that they're spending this confidential fund for. However, the witness has already answered that he may not be in a position to answer that question specifically. Aga bukas, araw ng Miyerkules, August 26, ay isasagawa naman ng House o ng Defense Team ni VP Duterte yung cross-examination kay Ortonio. Tapos, kung magkakaroon man ng another round ng pagtatanong ng House Prosecution Team at ng re-cross-examination ang Defense Team, ay maaari nang matapos yung pagsalang kay Ortonio, gayon din yung mga pagtatanong o clarificatory questions ng Senator Judges. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nakahanda naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na iharap sa impeachment court si dating Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG Commander Colonel Raymond Dante Lachica kung ito'y hihilingin ng korte. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Una sa lahat, nirerespeto po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas yung jurisdiction ng ombudsman sa and right of course to due process. Nirerespeto ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng Office of the Ombudsman at ang karapatan sa due process ng mga iniimbestigahan. Dahil dito, tinapos na ng AFP ang sarili nitong inquiry kaugnay ng mga aligasyon laban kay dating BPSPG Commander Colonel Raymond Lachica. Ipinaliwanag ng AFP na hindi na nito itutuloy ang sariling inquiry dahil meron ng hiwalay na proseso sa ombudsman. So with this, yung inquiry regarding dito sa allegations that is purported sa kanya, ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints involving the concerned individual. Pero nilinaw ng tagapagsalita ng AFP na hindi dapat ituring na pagpapawalang sala o pagpapatunay ng kasalanan ang pagtatapos ng kanilang inquiry. Sa halip, ang ombudsman ang kinilala ng AFP bilang institutional venue ng mga reklamo laban kay Lachica. Samantala, naka-attach unassigned status si Lachica sa headquarters ng Philippine Army. Ayon sa AFP, nakahanda rin itong makipag-cooperate sakaling ipatawag ang opisyal sa pagdinig kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. That's the very reason why he is placed on attached unassigned status sa headquarters ng Philippine Army. So that in the event na he is called upon, the Armed Forces of the Philippines shows that we're really supporting and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation accordingly. Simula October 2025, wala nang designated na posisyon si Lachica pero naka-account pa rin siya sa headquarters ng Philippine Army para sa administrative at accounting purposes. To simply put it, attached unassigned means to say you have no designation, wala ka pong position, but you are attached to a particular unit for your accounting purposes. Hindi po pwedeng mawawala ang bawat sundalo
all are accounted for in the armed forces of the Philippines. Dahil nasa active duty officer pa rin sila Chika at sumasailalim sa due process, patuloy pa rin siyang nakatatanggap ng kanyang sweldo, allowances at mga benepisyo bilang kawal. Personal naman na desisyon nila Chika kung hihingi siya ng tulong sa mga abogado ng AFP o kumuha ng sarili niyang abogado para ipagtanggol. Matatanda ang ilang beses nang nabanggit ang pangalan nila Chika sa mga pagdinig kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang aktor na si Nino Mulak sa kinasangkutan niyang aksidente sa Antipolo City. Inamin at inako naman ng aktor ang pananagutan sa nasabing aksidente. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Unang-una, nais ko lang linawin na nag-i-issue kami ng show cause order, hindi lang dahil nag-viral o sikat ka, kung hindi lahat ng aksidente na nangyayari, ini-issue namin ng show cause order. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa aktor na si Nino Mulak matapos itong masangkot sa aksidente sa Marcos Highway, Antipolo City noong Linggo, August 23. Batay sa isinagawang investigasyon at mga nakalap na ebidensya ng ahensya, nawalan ng kontrol ang aktor sa minamaneho niyang sasakyan. Napunta sa kabilang linya ng kalsada ang kanyang SUV bago bumangga sa 3 establishmento at isang nakaparadang motorsiklo. Isang individual ang naiulat na nasugatan sa insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, inaatasan nila ang rehistradong may-ari at itinalagang driver na umarap sa LTO sa Biyernes, August 28. So, kailangan namin na mag-issue ng show cause order upang magpaliwanag siya sa LTO, maimbestigahan kung ano ba talagang dahilan kung bakit niya inararo yung mga establishmentong yun. Ano ba yan? Ang claim niya kasi na naka-idlip siya o ano ba talaga, naka-idlip, naka-inom o ano. So yun yung kailangan investigation na dapat namin na tingnan. Pansamantala, inilagay na rin ng LTO sa alarm status ang sasakyan at pinatawan ng 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng aktor. Inatasan rin ito ng ahensya na isuko ang kanyang lisensya sa Intelligence and Investigation Division. Kasama sa posibleng kaharaping reklamo ng aktor ang reckless driving, habang maaari ring masuspinde o tuluyang bawiin ang kanyang driver's license dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Sa pahayag naman na inilabas ni Nino Mulak, inako ng aktor ang buong pananagutan sa nangyaring vehicular accident. Inamin nito na siya ang nagmamaneho ng naaksidenteng sasakyan dahil naka-day off ang kanyang driver. At dahil sa matinding pagod, nakatulog siya sa biyahe. Pinabulaanan rin nito ang mga naunang kumalat na balita na mechanical failure ang sanhi ng aksidente. Tinanggap din niya ang buong pananagutan sa nangyari. Tiniyak din ng aktor ang pagbibigay ng kinakailangang medical assistance at suporta sa apektadong individual, gayon din ang pagbabayad at pagsasaayos sa mga nasirang ari-arian. Paalala ng LTO sa mga driver, kung pagod at inaantok ay huwag nang ipilitang pagmamaneho dahil inilalagay lang nito sa panganib ang kanyang sarili, maging ang iba pang mga motorista at mga tao sa kalsada. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang lumaban sa mixed double showdown ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala kasama ang Canadian professional player na si Felix Aliasemi. Haharapin nila ang husband and wife tandem ni na Elina Svitolina at Gael Monfils sa isang blockbuster clash sa US Open. Gaganapin ang round of 16 ng torneo mamayang alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, sa Louis Armstrong Stadium sa New York.
Ikinatuwa ng mga residente sa Tangub City, Misamis Occidental sa libreng serbisyong medikal at libreng grocery items na kaloob sa kanila sa pag-ikot ng medical mission ng Members Church of God International o MCGI. Ito ang balita ni Alan Manansala. Namimili pero libre. Yan ang konsepto ng pre-store ng Members Church of God International o MCGI. Ang mga benepisaryo ay nakakapamili ng basic goods na kailangan nila nang walang aalalahaning bayad. Pero bukod dyan, may kasabay na libreng medical check-up para sa lahat. Marami ang namangha sa serbisyong ito, gaya na lamang ng mga nagsidalo sa isang medical mission ng MCGI sa Tangub City sa Misamis Occidental. Isa si Maricel Antipolo na maliban sa pagpapakonsulta ay nakapag-avail din ng mga pangunahin nilang pangangailangan mula sa free store. Salamat karon nga naabot mo diri karon sa Tangub City kay ngano na libre mi sa optical sa amo ang medical. Then isa pa sa amo ang grocery, nakaabil mi aning grocery kay ug wala pa ni karon wala jud. Dayon isa pa dako ko pasalamat sa pagkuan ninyo diri sa Tangub ba pagsulod ninyo diri. Dayon mo ni ang amo ang tuan diri magpasalamat jud mi. Isa pod pasalamat ko sa Ginoo nga nakuan mi diri karon nahimutang. Kabilang sa mga libreng medical services sa event ay free consultation, dental services, optical services at libreng gamot. Si Nicel Cares Dragon nang unay nag-oobserba lamang sa ginaganap na activity pero dahil libre, sinamantala na rin niya ang pagkakataong makapagpatingin ng kanyang mata at ngipin. Yung isang employee doon sa sa office namin ngayon is nagdala ba ng maraming kasamahan ko dito. Kaya nag-wonder ako kung anong meron. Kaya sinabi ko sa isang kasamahan ko na bakit hindi natin puntahan at i-inspect or tingnan kung anong meron. Then sinagsabi sa akin na libre yung medical, optical at saka yung dental. And then nainganyo ko ba na na mag-avail din ng services niyo dito. And then natutuwa ko kasi libre talaga. And kasi matagal ko na kasing iniinda yung concern ko sa mata at saka meron din ako sa dental. Pero nagdadalawang isip ko kung anong klaseng services yung anuhin ko baka hindi pwede yung dalawa, kailangan isa lang anak. And then sinabi doon na pwede yung tatlo. Kaya napadalawa ako ngayon, medical at optical. And then nagpapasalamat ako sa MCGI. Umabot sa 1,833 benepisaryo ang napaglingkuran ng medical mission gamit ang mobile dental at optical clinic sa pag-ikot nito sa Regions 9 and 10. 70 sa dental services, 280 sa optical, 50 sa medical consultation at 50 ang nabigyan ng libreng gamot. Marami rin ang nabigyan ng free meal na umabot sa 1,237 habang 102 ang nakapag-avail ng libreng goods sa free store. 44 naman ang napaglingkuran ng libreng gupit. Sa panig naman ng mga volunteer ng MCGI, iba yung saya ang naramdaman ng bawat isa sa gawaing makatulong at makapagserbisyo sa ating mga kababayan at makasama sa makabuluhang gawain, lalo na ang mga kabataan. Ako po ay nagpapasalamat ng malaki sa Diyos dahil sa palagi niyang pagbibigay sa akin ng pagkakataon, mabuting pagkakataon na makabahagi po sa gawain na ito. Kahit naman malayo ang amin dito sa venue na ito, pero sobrang laki ng tuwa ng puso ko dahil nga sa nakabahagi sa gawain na ito. Sa pamamagitan ng free store at iba pang libreng serbisyo,
naiparamdam sa mga kababayan sa Misamis Occidental ang serbisyong MCGI, isang inisyatibo na may lakip na pag-ibig para sa kapwa. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang ating mga kausing ngayong araw na Martes. Maraming salamat at shout out kina Vito Tan, Oboy Molina at kay Ani Medina. Gayon din kay Mirailo Vemus, Alfredo Perlada at Paul Salvacion Jr. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo. Kapitulo 5, versikulo 42 na nagsasabi, "Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.